Hello mga mare. At tapos na nga tayo maligo. So magre-ready naman tayo ng lunch for today's video. Namiss ko nga tong tortang talong, so naisipan kong ito yung lutuin. Buti na nga lang may last 2 stocks na lang kami nito sa rep. Since hindi naman kumakain ng mga anak ko nito, kami na lang mag-asawa. Sakto lang tayo para sa amin. Tunasok-tusok ko nga to gamit ang tinidor para ready na siyang ihawin. May nakita pa nga akong 3 maliliit na talong fresh from Tarlac sa probinsya ng asawa ko. Kaya sinimulan ko na tong tusok-tusokin para maisama sa iihawin. After tusok-tusokin ay niready ko na rin yung mantika na gamit na, syempre, para tipid. Nakalagay nga to sa glass jar oil pot na nabili ko lang sa Shopee. Salamat Shopee. Pindutin lang nga ito ng ganire para ikalat natin sa tortang talong. After ko nga dito ay pinainit ko na ang aming infrared gasol burner. Tara! Dito kasi natin iihaw ang ating talong bago siya iprito. Parang tipid nga ng kalandaw na to sa gas. Kaya ito yung nabili namin. So ayun nga, iikot-ikutin mo lang ang talong na to hanggang sa siya ay medyo masunog ng konti. Hindi naman sunog na sunog. Baka naman di mo na makain. After natin ihawin ang talong na ito ay set aside natin para naman palamigin bago natin siya tuluyang balatan. Syempre huwag kalimutang patayin ang kalan. Ayan, ready na siya. I-set aside dito sa plato na to. O, sunog na. Pwede nang kainin siya. Hindi ko na nga pinatagal pa ng sobrang lamig. Sinimulan ko na nga itong balatan kahit medyo may init-init pa ng konti. Para naman natapos na ako dahil marami pa akong gagawin. Ganito ang proseso ng pagtatanggal ng balat ng inihaw na talong. Gagamitan mo nga ng tinidor para hindi ka mapasok. At para hindi masama yung pinakagulay niya. Balat lang talaga yung matatanggal. After ko magtanggal ng balat ay nagready na rin ako ng 2 itlog. Since 2 lang yung talong na may kasamang 3 pirasong maliliit, 2 itlog na lang. Pagkakasyahin ko na lang to para sa 5 pirasong talong. Ayan, babatihin na natin ang itlog. At syempre, huwag kalimutan timplahan ng magic sarap. Dahil ito ang pampasarap ng ating mga niluluto. Charis, commercial. Pampalasa lang naman ito para naman masarap yung ating tortang talong. So ready na isawsaw dito yung talong. Simulan na natin para maiprito na din ito. After ko ilagay dito sa itlog ang binalatang talong, ayan, inisapisa ko lang siya para medyo lumapad naman yung talong. Niready ko na rin yung kawali ng pinagprituhan ng dilis para naman medyo makatipid. May mantika na nga to pero dinagdagan ko pa rin dahil kukunti nga lang yung laman nito. Dito ko na nga pinarito sa pinagprituhan ng dilis, hindi dun sa non-sticky pan. Kasi nga, wala na talaga siyang sticky. Hindi na siya sticky. After painitan ng mantika sa kawali, ay inilagay ko na ang unang tortang talong na ipiprito natin. Ito na siya. Pag ganyan na nga itsura niya ay pwede mo na siyang baliktarin gamit lang ang tangkay ng talong. Hawakan mo nga lang sa dulo ng tangkay ng talong para ito ay baliktarin. Tulad nito. At kung sa tingin mo ay luto na siya, ay pwede mo na siyang ahunin. Ngayon isasalang na natin yung pangalawang talong. Ito na nga yung pangalawang salang ng talong. Luto na rin siya. Yung natitirang 3 maliliit na talong ay pinagsama-sama ko na lang sa natitirang itlog para maiprito siya ng sama-sama gaya nito. Diba nagmukha siyang mas malaki? Ayan na nga mga mare, luto na nga siya. Pwede na tayong kumain. At syempre hindi pwedeng mawala ang ketchup. Ito ang perfect partner ng tortang talong. Na extra pa nga yung tuyo at dilis na pinarito ko kanina. Yun lang guys. Thank you for watching. Babush mops!